So, what is up yung mga katropa? It's me, Ben. Back it up again with another Thoughts ni Ben episode. Hindi ko pa rin alam kung anong episode na, pero ibabrowse natin yan dito sa aking laptop. Babrowse natin yan, pero makikita nyo naman kung anong episode na ng Thoughts ni Ben sa description or sa title box. Pero, tatanong nyo sa akin, kaya Ben, anong topic natin ngayong Thoughts ni Ben episode? Nakita nyo na sa title, hindi ko na kailangan ulitin. What happened to the Between? Ano nangyari sa Between? Any updates? Bumalik na ba? Or what? Ano nangyari bang hindi inaasahan, unexpectedly? Dito natin pag-uusapan yan. Pero, alam nyo naman ang kasabihan bago tayo magsimula. Dito sa Thoughts ni Ben, puro man kalokohan, pero meron kayong matututunan. Let's go! Loyal ka dun sa partner mo is hindi mo na kailangan mag-cheat mo. Kung talagang Vlogmas Season 4, Thoughts ni Ben. So, way back 2020. Naramdaman ko na yun. So, episode 6 na pala tayo mga katropa. No? So, episode 6 na to ng Thoughts ni Ben Season 1. At yun, ano nga ba nangyari sa Between? We haven't any updates. Well, dito ko na-expose kung ano nangyari. Kung bumalik na ba or hindi, kung may nangyari unexpectedly, maraming nangyari unexpectedly, at yun nyo malalaman lahat kung bakit parang nawalan na ako ng gana na parang mag-antay. Alam mo naman na I'm not rushing things, pero doon sa mga pinakita niyang attitude towards me, parang labo pre, labo. Hindi naman ako magsisettle for less kasi ayoko mag-settle for less, tapos in the end, ako din yung kawawa. Ayoko nang gano'n, okay? Ayoko nang gano'n. I'm a different person now, okay? Pero, yun nga, ano ba nangyari talaga? Kuya Eben, puro ka dada. Puro ka dada, ang boring na. Ito yung nangyari. Kasi, after ko yung i-upload talaga yung Between, is nakausap ko na siya halos every night. Every night. Minsan, kaso yung pinakita niya sa akin, attitude is parang same as before pa rin kung bakit ako umalis at kung bakit mas pinili ko si Danny kaysa kay Lila. Kasi hindi niyo pa kasi alam talaga yung full story kung anong dahilan kung bakit mas pinili ko si Danny nung bumalik siya kaysa kay Lila. Kasi si Lila that time, wala talaga siyang proper assurance. Like, hindi siya nagsasabi kung gagala siya or saan siya pupunta. Bigla ko na lang talaga makikita sa IG account niya na gumala, hindi nagsabi. So, anong purpose ko dun? Ano ako dun, di ba? Tot, wala namang karapatan, pero kausap mo ako, ito, ang stage siya. So, dapat ko para malaman yung mga ginagawa mo, of course, para updated ako, para hindi naman ako nag-aantay or hindi ako nag-aalala, no? Para naman ako kasing tanga dun kung mag-aantay ako, di ba? Ganun lagi yung ginagawa niya sa akin. Bukod doon, naranasan ko din sa kanya na itago at itanggi. Pre, ito lang sa akin. Nung time kasi nag-uusap kami, inaamin ko sa sarili ko. Yung family ko hindi pa ulit ready na magpakalala ko ng bago dahil nga sa nangyari nung last relationship ko. Pero, nang tinanong nila na sino na naman yan, hindi mo na, sinabi ko, yung totoo, ito ang stage ko. Sooner or later, didigawan ko if hindi na pumayag na, diba? Ayun yung sinabi ko yung totoo, hindi ako nagsinungaling na, wala lang. Or hindi ako, umimik ako, hindi ako nanahimik. Kasi, pag nanahimik ka, or parang hindi ka umimik, or parang tinanggi mo, it means, kinakaya mo yung tao. Hindi naman sa kinakaya, or parang, hindi ka talaga sincere. Or parang hindi ka sincere kasi nararamdaman mo sa tao. Kasi pag tinanong ka, sabihin mo yung totoo. Huwag kang manahimik kasi nagmumukha kang nagmumukha kang tinatanggi mo yung tao or tinatago mo yung tao. Kasi ayaw mo sabihin yung totoo Pero tell the truth, diba? Kasi maybe, kung hindi mo sabihin yung totoo, baka mamaya umalis yung tao. Diba? Kasi parang na-feel niya na kinakaya ko nito, tinatago ko nito, or what? Siyempre, lahat naman tayo mag-overthink ng gano'n, di ba? Siyempre, hindi sinabi yung totoo na katawang stage tayo, boyfriend tayo, or what, di ba? Dapat sabihin natin yung totoo. Kahit pa sabihin na natin na hindi pa ready yung family natin.
pag nagtanong sila, sabihin natin. Hindi pag sinabi na nila, bago na naman, sabihin mo yung dahilan kung bakit. Okay? Yung mga magagandang ginawa niya sa'yo, or yung magandang pinaranas or pinaramdam niya sa'yo. Sabihin mo yun. Huwag kang mananahimik na lang or magpapasawalang bibo na lang kasi talagang nagmumukhang tinatanggi mo yung tao. Tapos one time din kasi, kakall niya ako nung nasa school siya. Inaram nung TC niya yung phone niya, tapos nakita nakakall ako. Tinanong siya kung sino yun, nasabi niya wala. So, tinanggi, nilaro, pinalis. Ino ba yung lyrics no? Parang, ano yun pinaigot, nilaro, pinalis. Yun pero tinanggi yung akin. Pero yun nga, bukod doon kasi, wala nga siyang proper assurance. At, parang, nakita ko na din kasi doon sa point na yun. Parang, hindi pa siya mayabang noon, okay? Hindi pa siya nagyayabang noon, hindi pa talaga siya kagaya nung ngayon na sobrang yabang na. Hindi pa, humble pa siya that time Sobrang humble niya pa that time. So, umalis ako gawa doon. Kaya mas pinili ko si Dad. Pero, na-realize ko dapat na mas pinili ko yung taong since day one, nandyan sa akin at nakasuporta simula una hanggang una. Yun yung sinabi ko dun sa The Story Behind the Bituin, di ba? Pero wala Yun yung dahilan. Ba't umalis? Sasaktan din naman ako. Tsaka may mali rin naman siya nagawa. Pero hindi niya inamin na nakita lang ng tao yung mali ko. Ganun naman talaga. Basta lalaki tayo yung mali lang natin makikita. Lagi silang tama, syempre. Kailan tayo magiging tama sa mundo? Hindi ko alam. Baka mamaya na or bukas. So, yun. So, after kong i-upload yung Bituin, nakausap ko na siya every night. At ganun pa rin siya. Wala pa rin siyang proper assurance. Bigla na lang siyang nawawala nang hindi siya nagsasabi. So, ako, na parang tangang nag-aantay, magdamag, minsan tinutulog ko na lang, tapos kinabukasan may chat na ulit siya, tapos nagre-reply ako, kinabukasan na yung reply na. Wala pa rin siyang proper assurance. Addition with that, yumabang na siya. Yumabang na siya. Sobrang naging mapagmataas na siya. Tumaas na yung pride niya. Kasi ang dami niyang nakamit Like, naging influencer siya ng Gracia. Tapos, angat siya sa buhay. Or sabihin na natin maraming pay-pays, gano'n. Lagi siya nabibigyan ng parents niya, pero parents mo nagbigay, hindi mo dapat ipagmalaki yan. Umaasa ka pa rin talaga. So, alam ko, may sasabihin ako in the end, na siguro marirealize nyo to. Or marirealize nyo to, na karma na yung bahala sa kanya. Kasi, nagkwento niya sa akin one time about dun sa kasama niya sa OJT. At kailangan ata ng laptop or kailangan gumamit ng laptop. Tapos, pinahiram siya. Ang sabi ng kasama niya is, ingatan mo. Tapos sabi niya, ano sa tingin niyong gagawin ko dun? Ganon. Napakapangat naman ng laptop niya, sobrang lag. Sabi ko ganon. Sabi ko, baka kasi pinaghirapan niya. Well, totoo naman. Inaamin ko rin sa sarili ko, etong akin. Naglalag to. Nasira to dati, pinagawa ko lang ulit. Pero yung pinapagawa ko, ayun yung inipon ko sa pagbabarista ko. Yun yung, parang last na kita ko doon sa barista dito malapit sa amin. Sa pagbabarista ko malapit sa amin. So, pinagawa ko to. Gaya sa dugot, pawis, pagod ko yun. So, hindi ko hiningi. Yung kanya, halos lahat ng gadgets niya, bigay ng parents niya, hiningi niya or what. Hindi ko alam kung hiningi niya, pero sure ako doon na bigay sa kanya ng parents niya. Pero ako, ito kasi bigay sa akin, pero nasira siya, pinagawa ko lang ulit. At sobrang lag niya. Okay? Etong cellphone ko, bigay lang din sa akin to. At proud naman ako doon. Okay? Proud naman ako doon na bigay sa akin. At hindi ko itatanggi yun. At hindi ako gagawa ng kwento na, binili ko to. Kahit hindi. Hindi naman kasi ako malapang. Mayabang ako. Pero as a joke lang talaga. Parang, pag kasama ko yung mga tropa ko, pag nagkakayabangan o nagkikwentuhan ng kayabangan, yun, magyayabang din ako. Siyempre, sasakay tayo sa trip. Siyempre, yun tayo. Pero ako, hindi naman ako yung sobrang yabang like namang nabubulol ako.
mamamaliit na tao or mananapak na ibang tao. Hindi ako ganun kayapang na ganun yung gawain. Siya kasi, si Lila, yung mga pinakita niya sa akin kayabangan, parang nang mamaliit siya ng mga normal standards ng tao. Like, kagaya ko, normal lang yung lifestyle ko, normal lang yung buhay ko, simple lang talaga, as in, hindi mayaman, hindi may kaya, hindi rin mahirap. Talagang, we're facing a lot of financial problems. So, yung pinakita kasi sa akin kayabangan ni Lila is parang, masyado na siya mapagmataas talaga. Parang talagang tumaas yung pride niya over, parang sabi nga ni Josh, na kinross niya yung linya na dapat hindi niya i-cross. Kumbaga may boundaries kasi lahat tayo eh. Lahat tayo may sarili-sariling boundaries. At pag lumagpas tayo dun sa boundaries na yun, ibig sabihin nun, sumusobra na yung ugali natin. Yun yung ibig sabihin at ibig sabihin ni Josh. Yun nga, sumobra na yung kayabangan niya, kaya I decided to let go of the promises na mag-aantay ako kahit gano'n pa katagal. I let go of the promise na aasa ako kahit gano'n pa katagal, kahit wala akong kasiguraduhan na babalik siya. Kasi take the risk or lose the chance nga, di ba? Pero wala eh, pinakita niya sa aking attitude talaga na I'm not gonna settle for this. Kasi mas gusto ko yung healthy and goods na relationship na wala talagang pagmamalit ng ibang tao. Kumbaga hindi mananapak na ibang tao. Kumbaga parang simple lang talaga. Alam yun, kahit parehas kayong, kahit same kayo na standard sa buhay, talagang may pangarap kayo para sa isa't isa. May pangarap kayo para sa sarili nyo. Yun lang talaga yung gusto ko. Pero wala eh. Yung pinakita niya sa aking attitude, no, it's a big no. No! No talaga. Kasi ibang-iba na siya sa dati. Parang sinabi ko sa sarili ko or na-realize ko na, teka lang, hindi ko nakilala to. Hindi na to yung dati kong kakilala ng Lila. Hindi na to yun. Iba na siya ngayon eh. Parang halos nawalan na siya ng pakil sa kung ano mararamdaman ng tao sa mga sasabihin niya. At sa mga actions niya. Talagang halos nawalan na siya ng pakil. Pero hindi porket naangat ka sa buhay mo, ganun na yung gagawin mo ha. Kasi sobrang bad shit nun. Like, sorry kids. Yun talaga yung term. Sobrang bad shit nun. At hindi good shit yun. Okay? Sobrang bad shit talaga nun. At wag yung gagawin kids. Kung mapapanood nyo daw, wag na wag. Okay? Wag na wag. Kung angat kayo sa buhay nyo, wag kayo magko-cross ng boundaries nyo. Okay? Talagang maging humble lang kayo. Wag kayo masyadong mayabang or mamalit ng tao or manapak na ibang tao na normal lang talaga yung standards ng buhay. Huwag niyong gagawin yun, okay? It's a bad shit. Bad shit talaga. Ang gawin niyo na lang is, kung kaya niyo tumulong kayo. Okay? Ganun lang naman talaga yun eh. Huwag kayong mahihiyang tumulong kasi helping others is a huge thing, di ba? It's a good thing to do. Kaysa naman yung mamali tayo ng tao at manapak tayo ng ibang tao. Tumulong na lang tayo ng tao. So, ito na, isasabihin ko na karma na yung bahala sa kanya. Balang araw, darating at darating din yung karma sa kanya. At mararanasan niya din yung hirap. Promise. Kasi ngayon, parang hindi niya talaga naranasan. Kasi angat na siya. Angat na siya. Tumaas na yung pride niya. At nanapak na siya ng tao. Tingit sa lahat ng mamalit na siya ng tao. So, balang araw, mararanasan niya yung hirap. At hindi ko na siya tutulungan. Halos wala na akong pakay sa mga tao ganyan. Hindi ko na iisipin ko na lang yung sarili ko. Character development, yun na lang yung focus. So yun, ang natutunan ko lang doon is do not settle for less. Okay, huwag tayo mag-settle sa mga taong hindi nila pinag-iisipan yung actions, yung words na sinasabi nila towards people. Okay, yun. Nakadaily vlogs na tayo. Huwag mo lang, shoot ako! Okay na. And then, ang advice ko lang sa inyo is, pag gano'n na nga yung attitude and action na pinapakita nila sa atin, is, huwag na kayo mag-hesitate na umalis. Okay? Kasi kayo rin yung magiging kawawa sa uli pag hindi kayo umalis. Kasi parang, iba yung ugali niya. Or parang mayabang siya or what. Do not settle for less. Okay? Huwag kayong magsisettle sa mga ganung ugali. Dahil marami pang mas better sa mundo at malawak pa ang mundo. Gets nyo? Gets nyo. Ako na sumagot para sa inyo kasi desisyon ako. Okay.
So if you like this episode on Thoughts ni Van, is please drop a like, share, subscribe, and hit the notification bell. At kung gusto mo shoutout, comment down below na shoutout po, and I'll pick 5 person and I'll shoutout them to that video. Shoutout nga pala kay Josh. Siyempre, thank you sa support, sa full support, sa mga soundtracks, sa mga vlogs. Talagang updated ka, pre. Thank you, Thank you talaga. At kung gusto nyo akong makausap, download nyo ang Buzzdot or parang digital walkie-talkie. At nasa link ng comment section yung aking Buzz account. I-add nyo na lang ako doon kung gusto nyo akong makausap. At may group chat na ako ng katropa sa Buzzdot. So kung gusto nyo talaga akong makausap, download nyo ang Buzzdot. Okay? So yun lang mga katawa. Peace out and signing off. Peace. Daily vlogs na tayo. Ito yung pinakaunang vlog ng holidays. Bye!